Hello mga palangga, itong ating buko pie ay mayroon na po tayo nitong video ha, nasa ating page lang po. At ito din yung ating buko meat buns ay mayroon na po tayo ditong video. Kaya to this video ay gagawa naman tayo ng ibang timplada ng ating palaman na pangmasang timplada po itong gagawin po natin mga palangga na pwede po natin itong pang display. Simpleng timplada na masarap kaya umpisahan na po natin. Una ay lulutuin muna natin yung ating palaman. Meron po tayo ditong 300 grams ng ating buko meat. Ay nako, gulat ako nito ha, matika na. Lutuin muna natin yung ating buko sa 2 cup na tubig. Takpan lang natin yan, hayaan lang natin na kumulo hanggang sa mawala yung tubig. At nang wala ng tubig ay ilagay na po natin yung ating 350 grams ng ating white sugar. Pwede din tayo ditong gumamit ng light brown sugar kasi mag light brown lang naman ito mamaya. At maglagay tayo ng another 2 cups ng ating tubig at pakuluan lang natin ito hanggang sa mag-caramelize po yung ating asukal. Ito na mga palangga, okay na po ito. Ito po yung tawag sa amin na bukayo. Patayin muna natin yung apoy ng ating kalan dahil magtunaw muna tayo ng 180 grams ng ating cornstarch, 3 cups ng ating water at 1 cup ng ating evaporated milk at 1 tablespoon ng ating vanilla. At haluin lang po natin yan. Tunawin muna natin yung ating cornstarch bago po natin dito ilagay sa ating kawali. At pagkatapos ay i-on na po natin yung apoy ng ating kalan sa hindi lang masyadong malakas yung apoy. At pagkatapos ay haluin lang po natin na haluin hanggang sa ito'y lumapot. At pag ganito nakalapot ay pahinaan lang po talaga natin yung apoy ng ating kalan para hindi po masunog at patuloy lang po natin itong haluin hanggang sa maging ganito na yung consistency ng ating palaman. Ayan na mga palangga, ito na po kalapot yung ating palaman. Medyo dry po siya ng kaunti kasi yung hinahanap po natin dito na palaman ay hindi po madali-daling mapanis. At palamigin lang muna natin ito at ngayon ay gagawa na po tayo ng ating dough. Ito po yung ating mga ingredients mga palangga sa ating video screen. Ano nga ba ang purpose ng ating bread improver dito sa ating tinapay? Ito ay maganda ang alsa ng ating dough at nagpapatibay ng ating dough para hindi agad-agad mag-deflate. At maliban dito ay maganda ang texture ng ating dough pag tama yung ratio ng nilagay nyo dito na bread improver. Kasi yung ating dough ay hindi rin pwede na masubrahan sa paglagay ng ating bread improver kasi may tendency din na yung ating dough ay hindi maganda yung texture. Basta sobra po yung nilagay natin na bread improver, yung outcome ng ating tinapay ay magaspang po. Yung buhaghag yung tawag sa amin. Basta yung texture ng ating tinapay ay hindi pino. Kailangan po ay tama po yung paglagay natin ng ating bread improver. At ito mga palangga, kung wala tayong mga dough roller, ay pwede natin itong masahin ng mano-mano. Kung mag-handmade po tayo dito, ay kailangan po na i-rest muna natin yung ating dough para ito'y maging malambot bago po natin ito imasa ng mano-mano. Para hindi po tayo mahirapan sa pagpakinis. At ito mga palangga, ikat ko lang po ito sa 38 grams. Bali, yung 1 kilo po natin na dough na ito ay hinati ko lang po. Yung isang hati po natin ay gawin natin pong itong buko buns at yung isa gawin po natin itong buko rolls. At yung mga susunod pa natin gagawin mga palangga ay tingnan nyo lang po, okay? Kasi ang ingay po ay ang ingay po ng paligid ko.
At isalansan lang po natin ito mga palangga at kailangan po ay banyahan lang po natin ng margarine or shortening yung ating plancha. At banyahan lang po natin ng itlog at palsahin lang po natin ito ng 2 hanggang 3 oras. At ito na mga palangga, pagkalipas ng 2 oras at 10 minutos ay pwede na pong isa lang yung ating dough. At nilagyan ko lang po yung ating buko rolls ng sesame seeds sa ibabaw. At yung isa ay naglagay lang po ako dito ng mayonnaise. Pag isa lang na po natin ha, dito na po tayo maglagay ng ating mayonnaise. And then, i-bake lang po natin ito sa may preheated oven na 180 degrees Celsius for 15 to 17 minutes. At yung ating palaman na ito ay hindi dali-daling masira. Niluto ko ito ng Merkulis ng gabi at pagka Biyernes ng umaga ay okay pa po yung ating palaman mga palangga. Kasi nga yung ating palaman na ito ay iba po yung timplada nito, hindi gaya ng dati nating mga video na madali lang yung masira yung mga palaman natin doon sa ating mga dating video. Kasi iba po yung mga timplada doon sa ating mga dating video. Hindi po natin ginawang caramelize o niluto muna yung ating bokomit doon sa dati po nating video. Dito sa ating video ngayon ay niluto po natin or ginawa nating bukhayo muna yung ating palaman. At kahit simpleng timplada lang po ito, hindi na po tayo dito naglagay ng condensed milk, ay masarap naman talaga mga palangga. Ito ay pangmasang timplada na pwede talaga nating pagkakitaan. Marami pong nagawa po natin dito sa ating 1 kilo na harina. Sana po ay masubukan po ninyo ito mga palangga. Magkita-kita po tayong muli. Ito po inyong Kayla Tinapay. Maraming salamat at bye-bye!